Sa nagdaang pagdiriwang ng National Aspin Day, rumampa sa entablado ang ilang asong Pinoy. Aba, kabugera ang mga ito, suot ang kanilang mga magagarbong kasuotan. Talagang nagpatalbugan ang mga asong ito, hindi mo aakalain na ang ilan pala sa kanila ay may pinagdaanang mahirap na karanasan. Yan ang tinutukan ni James Agustin. Hindi magkamayaw mga manunood sa isang pagtatanghal sa mall na ito sa Quezon City. Ang kanilang tinitilian, hindi sikat na singer o artista, kundi mga aspin na todo forma sa kanilang pagrampa. Mayroong effort sa kanyang Moriones costume. Ang isang ito naman, ang bayaning si Apolinario Mabini ang Peg. Sila ang mga kalahok sa Ginoo at Binibining Aspin 2023. Pero sa likod ng kanilang bonggang kasuotan, ay kwento ng pambihirang sakripisyo at pagmamahal. Abala na si Guy sa paghahanda ng susutin nila ng asong si Chuchu para sa gaganaping Ginoo at Binibining Aspin. Yung costume, magaan lang yan. Kasi light material siya, goma siya. Especially yung sa aso. Para medyo comfortable yung sa aso yung costume, kailangan magaan. Hindi mainit. Yan. Dinesign ko talaga siya na madaling isuot pati comfortable sa aso. Dating cosplayer si Guy, kaya sisiw lang ang pagsuot ng ganitong klaseng damit. At ngayon, si Chuchu naman ang sinasanay niya sa kanyang hilig. Nilalakad pa niya ito para maging komportable bilang paghahanda sa kompetisyon. Proud nga siya sa kanyang partner dahil mabait at malambing ito. Si Chuchu, bait yan. Sa lahat ng naging aso ko, yan ang kumbaga, friendly, sociable. Hindi mo siya maririnig na tumatahol. Kaya hindi pwedeng guard dog eh. Very friendly siya. Kaya siya madaling dalhin sa mga mall, madaling ipasyal kasi very friendly talaga. Tuta pa lang si Chuchu nang mapulot ito ng kanyang kapatid. Si Chuchu, dinala yan ng kapatid ko galing Pampanga. Hindi ako sure sa istorya pero parang napulot niya yung tuta. Dumating dito yung tuta. Hanggang sa lumaki na yan, mga 2016? Kasi ang estimate namin, mga 8 years old na siya eh. Ngayon, partner na sila sa mga event. Samantala, naghahanda na rin ang mga makakalaban ni Chuchu sa rampahan. Tabi raw muna dahil dadaan ang firmam na si Sarah G. OMG! Pero hindi man siya sikat na singer na kilala natin. Forever's not enough daw ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga fur babies. Lahat sila, mga rescue dogs. At ang kanyang pambato sa pageant, ang aspin na si Snowy. Kasi pag sumasala yan sa contest, nananalo yan whether it's karera or pageant. Marunong siya yata mag-post ng gano'n eh. So, yung inauuwi niyang prizes, pinapakain namin sa mga kapatid niya. Tulong na niya sa mga kapatid niya. Sinasanay na rin ni Sarah ang bunso sa 13 alagang rescue dog na si Rocky. Ang kanyang costume for the event, ang bayaning si Apolinario Mabini. Kasi iniisip ko, dapat angkop yung Filipino costume ni Rocky sa personality niya. So naisip ko, si Apolinario Mabini kasi medyo may kapansanan siya. Tapos si Rocky, tatlo lang paa. Pero ang daming na-achieve ni Apolinario Mabini. Napakatalino niya, napakadaming na-contribute niya to our country. So sabi ko, tamang-tama, Apolinario Mabini, si Rocky. 2022 nang mapulot nila si Rocky sa kahabaan ng C5. Si Rocky, nung dumating siya sa compound namin, bali ang paa niya. As in parang ganyan, nagpa-flap. Kasi hit and run victim daw siya.
sabi nung vet sa akin. 1 month na sigurong bali yun when I met Rocky. Tapos, pinaopera namin, nilagyan ng bakal. Dahil ang tagal na nang nabulok yung fracture, hindi na kayanan ng katawan niya. So, inamputate na namin. So, ngayon, tripod na siya. Pero, 3 lang paa niya, pero buo-buo ang kanyang puso and he is a very smiley dog. Pluto, come here. Pero kahit may kakulangan si Rocky, hindi daw siya mahirap alagaan. Si Rocky is very smiley, pero pag may nakatayong tao, na-intimidate siya. So, gusto niya parating nakaupo ang stranger. Pero ganyan talaga kasi pag hindi natin alam ang history ng mga aso na nare-rescue natin. May kanya-kanya silang mga issues. And then, unti-unti nating i-work on yon para maging okay sila. Talagang napalapit na ang puso ni Sarah sa kanyang mga alagang aspin. Isa na nga sa kinatatakutan niya, ang bawiin ito sa kanya ng mga tunay na may-ari, lalo na si Rocky. Yun ang fear ko, that any of my children biglang mag-claim. Pero ang mangyayari niyan is, syempre, we have to respect the original owner. So, tatanungin natin yung bata or yung aso, di ba? Uupo tayo and we will ask the dog, anak, uuwi ka ba sa akin or gusto mong umuwi sa dati? Kung kaninong gusto ng aso, yun po ang susundan natin. Ang nanalong ginoong aspin noong nakaraang taon na si Brownie, malaki ang naging epekto kay Janela. Naiyak ako nung ina-announce po yun. Talagang umiyak talaga ako kasi syempre parang first time niyang sumali sa ganong prestigious event. Tapos nanalo pa. Parang di ko ina-expect na, uy, mananalo tayo. Kasi sobrang dami po talagang magagandang damit eh. Although lahat naman po talaga sila deserve manalo. Ganito yung karaniwan na suot ni Brownie na pambahay daw. Cute na cute, di ba? Ang pogi, oh. Mga pusa talaga ang first love ni Janela na ang iba ay na-rescue din niya. Pero nang makilala niya si Brownie, naging espesyal ito sa kanyang puso. Way back 2015, na-rescue ko po siya from dog meat trade. Actually, kakatayin po si Brownie nung time na yon. So, nung time po na yun, medyo naawa ako sa kanya. Hindi po talaga ako mahilig sa dog. Pero dahil yung compassion ba sa pagiging pet lover, animal lover, naawa ako sa kanya. Tsaka yung parang nung tinignan niya ako eye-to-eye contact, yung parang nagluluha po yung mata niya. So, sabi ko dun sa kakatay sa kanya, akin na lang, kaysa naman ikatayin. 8 taon na nga niyang kasama si Brownie. I'm sure, ma'am, Brownie has a special part sa buhay nyo, sa puso nyo. Actually, ano po ako, may mayoma at saka PCOS po ako. So, yung PCOS ko is almost 9 years na. Tapos, yung mayoma ko last 2021 lang din po na-discover ko. So, sabi ko, parehas kasi siyang may connection sa ovaryo. So, sabi ko, baka hindi na ako magkakaroon ng anak. So, sila kinakausap ko, sabi ko everyday, pag mag-isa kasi naka-work from home ako eh. Sabi ko, naku, baka hindi na ako magka-baby o kayo na lang yung mga baby ko. Sana kung pwede nga lang pong hilingin kay Lord na wag kunin, na forever, kumbaga kasama ko siya hanggang tumanda. Kaso hindi. Sana tumagal lang yung buhay niya. Kasi siya, nayak ako. Mahal na mahal ko po talaga yung mga alaga ko. Sabi ko nga kahit magkaanak ako, never ko silang i-give up lahat. Ang kwento ni na Brownie, Rocky at Chuchu, hindi bago sa mga daan-daang mga asong Pinoy o aspin na sinasagip ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Para mas lalo para maiangat ang antas ng buhay ng mga aspin, isinasagawa nila ang mga event gaya ng Ginoo at Binibining Aspin dahil malaking tulong daw ito para sa aso at nag-aalaga at sa mga gustong mag-ampon ng aspin. So we have to see beauty beyond breed. Kailangan natin na hindi lang lover, aspin lover, yung may malasakit. So ito yung gusto naming ma-foster dito sa event namin, na hindi lang aspin lovers, pero yung may malasakit sa ating mga native dogs at saka ma-celebrate din sila. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Guy at Sarah.
Handa na rin sina Rocky, Snowy at Chuchu para magpakitang gilas sa entablado. Ang kanilang mga makakarampahan nagre-ready na rin. May malamamang sorbetero. Yung ibang aso halatang mahiyain pa rin. Pero wag ka sa isang to, kilay pa lang, panalo na. Nandun din sa event ang iba pang mga rescued dogs. Ang iba sa kanila ay for adoption. Habang ang iba naman nakakuha na ng pamilyang mag-aalaga kahit sila ay may kapansanan. Gaya na lang ni Dali na biktima ng pang-aabuso. 2020 nang ma-adopt siya ni Tej. Binanlian siya ng kumukulong mantika ng isang nagtatrabaho sa isang restaurant. Kahit physically challenged si Dali, hindi nagdalawang isip na ampunin siya ni Tej. Reaction ng ibang tao rin ay maawa, pero mas nahuli niya lang yung puso ko, yun lang. Hindi ko ma-explain, pero ang naramdaman ko kagad, siya ang aso para sa akin. Ilang minuto pa at nagsimula na ang rampahan. Si Chuchu at Guy confident sa kanilang rampa. Chuchu, harap po tayo sa John, joined by Guy Singson. Habang si Snowy, malakatrio na gray lang naman ang ikot sa stage, suot ang kanyang Filipiniana gown. Si Rocky naman stand out sa kanyang simple attire na mala Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Pa siyang binibihisan? Pero wait, hindi mawawala ang question and answer portion. Symbolize din po ng pagiging isang Pilipino. Kasama ko. Galing, napakaganda ng pagkakagawa. Maraming salamat po. Ilang saglit pa lumabas na ang resulta sa contest. Binibining Aspen 2023 is Chuchu! Si Chuchu nakuha ang corona bilang Binibining Aspen 2023. Wala man cash prize, malaking tulong na rin ang dog food at iba pa sa pangangailangan ni Chuchu. Thank you for being there sa time na nag-iisa, malungkot, pagmasaya, yan. So, and most of all, helping me develop yung patience. Kasi you need to have patience pag nag-alaga ng hayop talaga. Habang si Snowy na kanyang kalaban, nakuhang second place. Hindi man nanalo si Rocky sa pageant, proud naman sa kanya si Mami Sarah G. I was so proud kasi sa totoo lang, ang daming nakapansin kay Rocky that day. So the fact that sabi ng mga tao, ay, 3 lang palang paa niya. Minsan hindi na napapansin eh. Until I tell them na, kita nyo 3 lang paa niya. Ay, oo nga no. So that means nangingibabaw yung personality niyang masaya and yung pagka-cute niya. Higit pa sa mga nagniningning at magarbong kasuotan, walang hanggang pagmamahal ang handang ibigay ng mga piniling mag-alaga ng mga aspid. Dahil simple man ang tingin sa kanila ng ilan, ang kanilang kayang isukli sa kanilang mga amo, hindi matatawarang respeto at katapatan. Ako si James Agustin, kasama sa iisang brigada.